shall be given. Seek, and you will find. Knock, and it shall be opened. Matthew chapter 7, verse 7. Alright, so welcome back to our channel for another minute of treasure discussion and analysis. At ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng aking subscribers dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga taga Pangasinan, Maabigya, Agiw. At sa mga katiats natin dyan sa Ilocos, Maimbag na Aldao. Dyan sa Ilonggo, sa Negros, maayo na aga sa inyong tanan. Sa mga katiats natin na waray, maupay na adlaw sa inyo at sa Visayas, maayong adlaw. Ganon din sa Mindanao, maayong adlaw, magandang araw sa inyong lahat mga katiats. At sa ating mga OFWs, mga Filipino contract workers, kahit saan sa mundo, kayo ay superheroes. Kumusta kayong lahat dyan? Stay away from COVID. At malapit na ang ating 5th raffle draw. Ang prizes ay mga kompas na maganda para malocate nyo ang mga direksyon ng mga eksaktong digging spot. Kahit na walang metal detector ay malaki ang tsansa na makakuha kayo basta't gamit nyo ang kompas. Okay, at para makasali ay ang tanging gawin lamang ay isubscribe itong bagong channel ko about the words of God. Ito ay Good News Daily Channel. Sa araw-araw ay mayroong isang maiksi lamang na inspirational verse na i-upload ko doon para ma-refresh tayo at hindi tayo makalimot sa naglalang ng mundo. Ngayon natin ang tunghayan itong treasure marker kung ano ang kahulugan nito. Okay, ito yung picture na padala sa atin. Ito ay matagal na pinadala sa aking email. At ngayon ko lang ito nagawa ng video at ma-analyze kasi napakarami ng inbox ng aking email. Araw-araw ay mayroong halos 100 inboxes. So, medyo mahirapan ako pag analyze sa lahat ng mga naipadala nyo. Ngunit, yan ay isa-isahin ko kahit abutin tayo ng ilang linggo. Basta isa-isa lang ang pagtalakay sa mga markers na pinadala nyo. Okay, sa unang tingin ito ay parang wala lang kasi wala tayong nakitang mga kanji letters, so parang natural lamang. Ngunit kung tingnan mo dito itong naka-curve na nagaganyan, siya ay umabot hanggang dito. Sa tingin ko yan ay magkarugtong yan. At kung napansin nyo guys ay parang meron siyang corner. Itong dito. Tsaka itong portion dito, tsaka ito. So kung atin yan i-drawing ng pa-straight ay ang resulta niyan ay ito. So idugtong na lang natin yan. Ngayon, ano bang ibig sabihin yan guys ng ganyan na treasure marker? Yan ang tinatawag na pentagram or the pentagon. Yung pentagram ay 5 corner yun. Yun ay star. Star kasi yung pentagram. Ngunit kahit hindi yan star, basta 5 ang kanyang corner, pentagram na rin yan. Pero sa itong nandito guys ay sa tingin ko ito'y tinatawag na central point or yung pinakapalatandaan na nandyan ang treasure at napakasikreto lamang ng code na napaloob o na-embed sa symbol na yan. Ngayon, paano ba natin gamitin yung mga corners? Ang mga corners, yan daw ay
may possibility na bawat corner ay nandyan ang treasure. Kaya ang unang gawin dyan ay i-connect ang sa gitna na linya ito. And then ito naman saka ito. Okay guys, and then parang mag letter Y yan, ganyan. So meaning ang isang treasure ay napakalayo sa kasama niya na mga giveaways. Itong magkadikit-dikit, yan ay mga giveaways. At yung pinakamalayo, ito ang bunker. Or ito yung pinakamalaking deposit. So big deposit ito. Itong dito, 4 is giveaway. Giveaway yan. Nasa libro ito ng father ko ang pentagram diagram ng treasure. At ginagamitan din niya ng kumpas guys. Paano nga ba ang paggamit ng kumpas dyan? Okay, so tumayo ka lang dyan sa harap ng bato, hanapin mo yung north. At kung yung north ay nandito sa portion na yan, taka dito ang south sa baba, and then i-cross natin ito sa gitna. Kung eksaktong ito ay west at eksaktong ito ay east, meaning to say totoong treasure marker yan. Basta't ma-align sila sa mga direksyon ng kompas, ang mga bato na yan ay totoong treasure marker. Katulad ng kung narinig niyo yung history about Pyramid of Egypt, ang mga pyramid na yan ay naka-align yan sa itong tinatawag na Orion's Belt. Ano ba yung Orion's Belt? Ang Orion's Belt, yan ang tinatawag na sa horoscope na constellation, yung group of stars na malalaki. At ang Orion Belt o yung tatlong planeta na yan o star ay pinaniwalaan na yan ay merong mga nakatirang mga ibang klaseng hindi natin matawag na tao kundi aliens. Kaya ang gumawa ng pyramids ay mga aliens. At ang tatlong pyramid sa Egypt, yan ay nagaturo directly to the Orion stars. Okay, so ganito rin ang pag-decode ng itong mga Yamashita treasure marker. Naka-align talaga ito. Ang pagbaon nila, naka-align yan sa direksyon ng kompas. Pero minsan ay merong kung naka-align yung iba, ang iba hindi. Kanilang medyo offset or nililihis tulad nito. Ito ay nasa northeast na ito, di ba? Kung merong treasure dito guys, ang treasure ay nasa northeast. Ngayon punta tayo sa isa dito. Kung merong treasure dyan, ay nasa northwest na siya. Okay, so dalawa ang hindi na-align. Pero kung tingnan natin, kunin natin ang sentro, ay tatama talaga yan sa mga direksyon ng kompas. At kung mangyari na ganyan, meaning to say legit sign yan for Yamashita treasure. At madali lang ang paghanap ng mga item dyan. Galing sa bato na yan, ang distansya pinakamalayo ay 20 meters. Pwede kang mag-umpisa sa 3 meters to 20. Sa bawat direksyon nito, punta ka rito ng umpisa sa 3 to 20 meters. Ang pinakamalayo ay 20. Ganon din sa west. Iba-ibayin nyo lang yung linya. Gamit kayo ng detector. Kung walang detector, gamitin nyo yung 3, 5, 7 up to 20. 3, 5, 7 and then pinakamalayo 20. Dito sa south ay ganon din. Mas malayo ang south, so expected natin na more than 20 meters ang distance niyan galing dito sa bato.
At itong dito guys ay maiiksi lang, kasi maiiksi lang itong diagram niya, meaning to say malapit lang itong isa. Kung napansin nyo itong bato sa tabi niya, may duda ako na baka nandyan ang isa. Ito naka-triangle kasi ito guys ang itsura niya. Baka ito ang tinuturo nito, yang nasa northwest, kasi malapit lang siya. At saka ito, kung may bato dito sa unahan guys na malapit lang, 3 to 5 meters dyan, kung papunta kasi yan dyan, kung mayroong bato dito sa unahan, pwedeng yan ay takip sa entrance ng tunnel kung meron. At ganun din dito, tingnan nyo guys sa east, kung mayroong malapad na bato dyan, at dito rin sa south, ganun din ang gawin. Ngayon may papakita ako sa inyo na mapa. Ito yung sinasabi ko na katulad niyan. Ito lang ang kanyang central point or focal point niya ay heart. At may katabi siya na sign na bilog saka triangle. Ang meaning niyan, kasi magkatabi silang tatlo, ay ang direksyon ng paghanap ay i-align lang itong heart saka itong bato rito. So kung ma-align yung dalawa, diretso ka dito, matagpuan mo ito na treasure. Ito ang treasure dito sa kahoy, sa mapa na ito. Ganun dito na heart, tatama yan dito sa bato. At kung idiretso mo yan, tatama yan sa isang treasure spot ito, na meron siyang kahoy na marker. At itong heart naman guys ay napakalayo ng kanyang treasure. Diba kung maghukay tayo, dito lang tayo sa harap. Ito na mapa, ang heart niya ay napakalayo, nasa south. Halos doble ang distansya nito kung atin ipagdugtong or dugtungin ito. Ang layo nitong papuntang south ay times 2 sa layo itong dalawang giveaway dito. Kaya yan ang naisip ko na magkahalintulad sila nito guys, kasi ito ay napakalayo, napakahaba niyan. Ito na linya guys papuntang south ay napakahaba niyan. Kung i-convert nyo yan sa meters, malayo yan. At saka itong dito, halos times 3 siya kung tingnan. Ang haba ng papuntang south ay napakalayo, times 3 itong west saka east. So halos magkatulad sila. Kaya meron akong ginawang drawing ito. Dito natin i-plaster lahat. Okay. So ito na yung nangyari kanina. Kinuha natin itong center. And then ayan, nag-cross tayo ng linya para makuha natin yung north, south, west saka east. So ayan na, meron na tayong direksyon. Ngayon, dahil sa ito'y pentagram, meaning ng pentagram ay 5 corners. Ayan, may corner yan. Hindi lang kinaklaro nila na may corner para hindi mahalata. Ngayon, kung tingnan nyo guys itong distansya dito, yan ay times 2 sa distansya rito. Kaya parang ganito rin yung nangyari doon sa mapa na pinakita ko sa inyo, na yung treasure sa south ay napakalayo. So example, kung ang treasure sa east ay nandito lamang, sabihin natin sa 5 or 7 meters, yung treasure sa papuntang south, kung matagpuan nyo dito sa 7 itong nasa east,
Meaning ang treasure sa south ay times 3, nasa 21 meters. Kasi kung tingnan mo to dito, ito, yung radius. At ikumpara mo dito, kung ilagay mo, dyan lang yan hanggang dyan. Pero meron pang sobra dito, kaya almost times 3 ang distance ng south. Kaya doon hanapin sa 21 meters, approximately lang yan. Kung ang treasure sa east, or merong marker na bato sa east ay 7 meters. Ganon din dito. Sa tingin ko, ang tinuturo niya dito na bato ay itong nandito na item. Kasi maiksi lang ito, meaning malapit. Ang tinuturo niya ay ito na bato. Itong northwest. Kasi yung nahalata nyo guys, di ba medyo triangle siya. Triangle. Ito. Hugis triangle yan. So ang treasure dyan ay pwedeng kinatungan lang ng bato na yan, tinakipan, or nasa kanyang mga gilid lamang. Treasure on the spot. Ngayon ang problema natin, yung east na lang. So kung kung wala sa 7 ay punta tayo sa 9. Mag-interval lang tayo ng 2 meters and then 11. Ayan. Hanggang 20 lang tayo maghanap ng ibang bato na malalaki na pwedeng takip sa tunnel. Okay, at dito naman, ito na maiksi na linya dyan, ang corner niyan ay nagsimbolo yan ng digging spot, kaya papunta siya dito. Okay, so ang distansya niyan ay kasing layo din ng mga nandito sa kanyang west saka east. So start tayo sa paghanap dyan sa distansya na pinakamalapit. Ano bang pinakamalapit na distansya? Pwedeng 3, 5 at 7. So hukay tayo dito, hukay din dito, hukay sa 7. Yan ay 2 meters test dig lamang, hindi pa yan final. Kaya 2 meters palagi ang test dig, kasi sa 2 meters ay meron na kayong makikitang mga treasure marker kung natumbok nyo directly ang digging spot na ginawa ng mga Hapon. So dito guys sa west ay ganun din ang gawin, i-track natin papunta roon. 357, 3, 5 and 7. Ayan, ganun din 2 meters test dig. At ganito rin sa east ang gawin guys, lalo na kung walang mga bato diyan. Yung sinabi ko kanina na 3 to 20 meters, yun ay maghanap ng bato para mahanap yung triangulation nito. Kasi palaging merong mga bato na naka-triangle ang posisyon diyan na malalaki. Pag merong treasure, yun ay minsan malalayo, minsan nasa 40 meters yung iba. Pero karamihan nasa 7, 10 meters, kanyan lang kalayo ang mga kasama niya ng mga markers na bato na malalaki. Kaya papuntang east ay umpisa tayo sa 3, 5, okay, and 7. Yan, and then kung walang makita na bato dyan, ay patuloy sa pag-search sa unahan kung mayroong malaking bato. At kung wala talagang bato, dito na lang maghukay sa 357 sa linya ng east dito. Okay, ganun din sa south. Kung walang makita na bato dito guys, ay hukay lang sa test dig palagi sa 3, 5, 7. Pero assuming na mahaba ang sukat ng itong galing sa gitna, kulayan natin ng green. Ito kasi na linya guys ay napakahaba nito. Ito ay times 2 kumpara sa itong linya dito. Kaya ang south, kung mayroong treasure, malayo yan. Estimate ko hanggang 20 meters.
Okay, so ganun lang guys ang paghanap dyan. Lalo na pag meron kayong magandang metal detector. Madali nyo lang hanapin pag meron kayong gamit na compass. Kasi meron kayong direksyon na tinatahak na kung saan ang direksyon na yan ay binigay nitong pentagram treasure marker. Bakit alam natin na may northwest? Ito. Kasi merong kanto ang pentagram, merong siyang corner. Dito merong corner. Kaya dito ay northeast. At itong corner naman dito, ito ay east. At dito ay west. And then south itong pinakamahaba. North ang sa ibabaw, pero wala siyang laman. Ang norte ay walang laman kasi wala sa diagram. Okay, so pag ganyang mga treasure marker, maraming giveaways ang nandyan kasi halos every corner ng pentagram ay meron silang ibinaon. Okay guys, sana ay may naibahagi naman ako sa inyo na kunting kaalaman lamang para pangdagdag sa inyong sariling analysis sa inyong treasure site. And don't stop chasing for your golden dreams. Kasi pag ibibigayan ng puong may kapal, yung lumalalang sa mundo, yung gumagawa sa universe, pag yan ay binigay sa atin, kasi yan ay pag-aari ng mga gods. Sa mythology, ang mga ginto ay pag-aari ng gods. Kaya binabantayan niya ng mga elemento sa lupa. Kasi yan ay, kahit nga sa Biblia, yung the second Jerusalem, ang foundation ng second Jerusalem, ang kanyang mga streets, ang mga daan, ang mga building ay gawa sa gold. Kung basahin nyo yun, nasa Ephesians yun na libro. Ang i-search nyo ay yung 12 Gates of Heaven, the second Jerusalem. Alright, so ako'y magpaalam na. Ingat mga katiats. Ciao for now.